dito tayo sa may Commonwealth Avenue at patuloy nating nararanasan itong malakas na ulan. Sa katunayan, ito po yung ikalawang beses na umulan ng malakas dahil bandang mag-alas 4 kanina ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumila ng konti pero sa pagkakataong ito, bago tayo magsahimpapawid, ay bigla pong bumuhos ulit ang malakas na ulan. Kaya nakikita nyo dito ang tubig. Ito yung paan nitong cameraman ko si Jason dito at nakikita nyo na itong setup namin inaabot po ng malakas na agos ng tubig ulan na nanggagaling po dito sa may Commonwealth Avenue at ito po yung sitwasyon ngayon. Kaya mamaya po alamin natin yung sitwasyon kung may makakausap tayo from MMD kung mayroon pa mga areas na binaha, kung may ulan ba sa ibang panig ng Metro Manila. At gayon din po ang Pag-asa, may nakaschedule po tayong interview sa ilan sa kanila. Kaugnay pa rin ng nararanasan pong malakas na pag-ulan na ito. At sa ngayon nga ho, buti kahit papano ay hindi nakakapagdulot na mabigat na dali ng trapiko. Pero nakikita natin na yung ilang mga motorista na nasa sa may ilalim ng tulay, yung mga partikular, yung mga nakamotor, nagkukubli po muna para hindi po sila mabasa ng tubig ulan dahil nga biglang lumakas ulit itong ulan dito sa lugar. Ito yung kuha namin kanina, banda mag-alas 4 ng hapon, kung saan halos mag-zero visibility dito sa may Commonwealth Avenue at sa lakas nga pong ng ulan na yan ay bagyang nagkaroon nga ng tubig din dito sa may Commonwealth Avenue, itong mismong kalsada. Sa puntong ito, makasap po natin si Ginong Jory Lois ng Pag-asa. Ginong Jory, magandang hapon po. Apo. Sir, ito pong nararanasan natin na malakas na ulan. Saan niyo po ba ina-attribute po ito? Bali, yung nararanasan natin pag-ulan ngayon ay dulot po ito ng thunderstorm. So, ito ay halos nakikita natin na nag-o-occur sa buong Metro Manila. Pero meron lamang mga areas talaga na nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Opo. Yun ito yung bahagi pa rin nung pagpasok ng tag-ulan. Wala naman kayong namomonitor na bagyo o ibang weather system? So, sa ngayon, yung habagat nga natin, humina dahil simula po nung nawala yung bagyo dun sa may northeast ng PAR, medyo humina yung southwest natin. So, wala siya talagang epekto pa sa ngayon dito sa ating bansa. At ang sa ngayon lamang yung weather system ay yung ITCC. Dito naman sa Mindanao at saka pati ng Visayas nakaka-apekto ito. Wala pa naman tayong LPA o anumang low pressure system na nakikita sa ngayon. Pero inaasahan natin sa mga susunod araw maaaring may mga lumabas na o mabuong LPA dahil po nahandyan sa Mindanao ngayon yung Intertropical Convergence Zone. So yan po yung nasa rin na LPA sa kapag. Opo, at yung malakas na pagulan ng mga ganito, dati ang problema, walang tubig, bumaba yung level ng tubig sa dam. Ngayon ba nakatulong para makarecover kahit paano yung mga dam? Hindi sapat Actually, hindi sapat yung mga pag-ulan dahil malakas din naman yung konsumo ng Metro Manila sa yung pag-inom ng tubig, kumaga, yung pangangailangan ng Metro Manila sa tubig. So, kailangan natin medyo mahaba-habang ulan, mga pag-ulan, para sabihin natin talagang para tumaas ulit yung level ng dam. Sa bagay, yung estimate nga po nun, parang 3 ondoy ang kailangan nakatumbas para maisaayos ulit yung level ng tubig sa mga dam na ito. Opo, kahit po isang bagyo lang, kahit sa may silangang bahagi lang naman sa kahit hindi na po tumama, sapat na po yan para magpalakas din ng southern monsoon. At yan po yung magbibigay talaga ng mga pag-ulan. Opo. At sa ngayon po, ano po paalala sa mga kababayan natin dito po sa thunderstorm na nararanasan? Yan, sa ating mga kababayan, sa ngayon na nararanasan ng maraming lugar dito sa Metro Manila yung mga pag-ulan. So, iwasan na lang po muna natin yung kung saan medyo may kataasan na yung tubig ngayon, lalo na apektado ng mga plant stands. Ito naman po ay hihinto naman agad. Hindi naman po ito magtatagal. So, palipasin muna natin para hindi na po tayo mabasa ng mga malalakas na pag-ulan. Opo, maraming salamat po si Ginoong Jory Lois ng Pag-asa.